Samuel POV. It's been a week has passed and still not in his mood all the time, laging mainit ang ulo niya. He's already been searching the woman that he had slept, but still no track about her. Naguguluhan na siya bakit sa dinami-dami ng babaeng naikama niya, maun pa siya nagkakaganito at sa hindi pa niya kilalang babae. Dude, you're thinking again about her? Pukaw sa kanya ni Nike. Why you're here again, Nike? Site niya dito. Nothing to do, dude, you're a mess. Yes, he's a mess right now to think na ilang gabi na siyang hindi makatulog ng maayos. Naging obsession na rin niya ang pagpinta sa mukha nito gabi-gabi, kaya napuno ang kondo niya ng painting nito. Still thinking with the woman you bed ha? Biro pa nito. Oh, shut up dude. If you have nothing to do just leave my office now. Sabay turo niya ng pinto. Okay dude, sabay taas nito ng kamay na sumusuko sa kanya. Later at 8 PM see you at the limit, antayin ka namin dun sabay labas nito sa opisina niya. He really needs to unwind himself, hindi yung lagi na lang wala siya sa sarili. Maybe if I got her pregnant, siguro baka sakali maisipan nitong magpakilala sakin, napapabuntong hininga na lamang siya pag naisip yun. He get out from his office, he needs to relax and clear his mind, marami siyang dapat isipin na mas importante pa doon. Miss Torres, cancel all my meetings for today, I'll be outside if I have an important call, just direct it to my personal number, sabay talikod niya dito. Yes sir, tuloy-tuloy siyang naglakad papunta sa elevator, nang bumukas medyo nagulat pa siya nang makita niya ang isa sa mga babaeng naghahabol sa kanya. Nakatayo ito sa harapan ng elevator mismo. Hi honey, sabay pulupat ng mga braso nito sa kanyang leeg, at bigla siyang sinil ng halik sa mga labi niya. Nagulat siya sa ginawa nito, kaya naitulak niya ito agad na muntik ng ikatamba nito. What was that? Sigaw niya dito. I told you to stay out of my building and my life. Boy honey, you don't like what I did. Get out my way woman, once is enough. Galit niyang saad dito. You can't do this to me Samuel. I will never stop until you will be mine. Galit na galit nitong sabi sa kanya. I don't care, just don't come near me or, I'll drag you out of this place, now get out and never come back. Guard, sigaw niya, nagtatakbuhan naman agad ang kanyang mga security, pagkarinig ng boses niya, at agad na hinawakan ang babae para palabasin. Whoever let this woman come inside again in my building you'll be fired, and I don't care whoever you are. Namumula na siya sa galit. Kaya tuloy-tuloy siyang sumakay sa kotse niya, narinig pa niyang naghihiyaw ito sa labas ng building niya. You're gonna pay for this Samuel, I'll make your life like a living miserable, sigaw nito habang kinakaladkad ng kanyang security. No one's ever misses with the Santilla, not just you. And no one dare. Lauren POV. Napaiyak na lamang siya nang marinig ang sinabi ng mommy icon niya, hindi siya makapaniwala na magawa nila ito sa kanya. She has nothing left. Oh, she has 5 million. Iyon lang ang naiwan sa kanya. Niloko siya ng abogado nila. Pinagkatiwalaan ito ng daddy niya, pero niloko sila magkakasabwat pala ang mga ito, para makuha ang kanilang ari-arian, pero ano pang magagawa niya, napirmahan na niya ang papeles na nagsasaad na inililipat niya ang lahat ng kanilang kayamanan sa mommy icon niya. Halos mawalan siya ng ulirat nang marinig ito mismo sa harapan niya. Ang lahat ng pinagpaguran ng daddy niya nawala na lahat sa kanya. Masyado siyang nagtiwala sa mga ito, pati ang ama niyang nasa langit na, hindi alam na matagal na pala siyang niloloko ng pangalawang asawa nito. Well, it seems that this house is already ours. Wala ka ng karapatang tumira dito, saad pa nito sa kanya. Mommy, she can stay here, but she will be made here. Hindi na siya ang senyorita dito, kundi isa ng katulong, utusan at tagasilbi, dugtong panikarin dito na napakalapad ng ngiti. And from now on you'll be sleeping at the maid's quarter. Now lumayas ka sa harapan ko, at iligpit mo lahat ng gamit mo, at ilipat sa maid's quarter, umalis ka na sa harapan ko. Sigaw nito sa kanya na binigyan pa siya ng isang malakas na sampal, nagpangiwi sa mukha niya sa sobrang sakit. She can't believe that this will gonna happen to her. Napaiyak na lamang siya sa mga nangyayari ngayon. Oh, by the way, is your customer satisfied at your body?
Sabay halakhak nito at tinalikuran siya. Nanggagalaiti siya sa galit sa ginawa nito sa kanya, naikuyong na lamang niya ang kanyang mga palad, alam niyang pag lumaban siya talo pa rin siya sa mga ito. Wala nang tutulong sa kanya ngayon, wala na ang daddy niyang sobrang nagmahal sa kanya. Ano pang ginagawa mo dyan at nakatunganga ka pa, layas na at kunin mo ang mga gamit mo. Kung ayaw mong ako ang magliligpit nun, at ipapasunog ko sa mga kasambahay, taas kilay nitong ani sa kanya. Tinalikuran niya ito at tinungo ang kwarto niya, para iligpit ang gamit niya, iyak pa rin siya ng iyak sa nangyayari sa kanya. Anak, tulungan na kita, bilsan na natin, baka ano pang magagawa nila sa'yo, sabi ng yaya niya. Yaya, bakit nagawa nila ito sa amin ng daddy ko? Wala din akong alam anak, hindi din ako makapaniwala na magagawa nila ito sa ilang taon na tumira sila dito, puro kabaitan naman ang ipinakita namin sa kanila upang para ganituhan nila kami. Ano na ang gagawin ko ngayon? Yaya, hindi ko alam, iyak niya dito. Tama na muna na iyak yan, bilasan na natin saka na natin pag-isipan, kung ano ang gagawin natin, andito lang ako. Alaw na nito sa kanya. Nailipat na niya ang kanyang mga gamit sa kwarto ng yaya niya, pinili niyang dito na para may kasama siya. Iha, halika na muna at kumain, kanina ka pa walang kinakain, inaya. Na siya nito sa kusina, ngunit nandoon ang mommy ay ko niya. Makinig kayong lahat sakin, simula ngayon kami lang ng anak ko ang pagsisilbihan niyo, wala nang iba, naintindihan niyo? Opo, madam, sabay-sabay na sagot ng mga kasambahay nila. At ikaw Lauren, madam ang itawag mo sakin, at lahat ng iutos ko sa'yo susundin mo. Duro nito sa kanya. Hindi siya sumagot, kaya hinawakan nito ang baba niya at pinisil. Ayaw mong sumagot o malilintikan ka sakin. Opo, madam, sagot niya dito na tumulo naman ang luha niya. Good, now get back to work all of you, pati ikaw, at magsuot ka rin ng maid's uniform. Ani, bigyan mo yan ng uniforme niyo, hindi na siya ang may-ari nito. Kaya dapat lang naka-uniforme siya. Tinalikuran na sila nito, alam niyang naawa sa kanya ang mga kasambahay nila, pero wala din silang magagawa para tulungan siya. Lauren POV. Lumipas ang isang buwan, araw-araw siyang pinahihirapan ng mga ito, lahat ng trabaho pinagagawa sa kanya. Kahit sobrang nahihirapan na siya, pilit pa rin niyang kinakaya, magreklamo man siya masasaktan lang siya. Natutunan na rin niyang tiisin ang pananakit nila sa kanya, kunting pagkakamali sinasampal o sinasabunutan siya, sobra-sobra na ang ginagawa nila sa kanya. Anak, kumain ka na muna. Ako na ang tatapos dyan sa ginagawa mo. Total umalis naman sila, hindi na nila malalaman, agaw ng yaya niya sa ginagawa niya. Pinakukusot sa kanya ang mga damit nito, kahit may washing machine naman. Tatayo na sana siya nang makaramdam ng pagkahilo, kaya napasapo siya sa kanyang ulo, na napansin din ng yaya niya. Anak, ano nangyari sa'yo, namumutla ka na? Alalang tanong nito sa kanya. Nahihilo ako yaya, medyo masakit ang ulo ko. Ani niya dito. Hala, pumasok ka na ng kusina at kumain, kanina ka pa dito wala ka pang kinain, taboy na nito sa kanya. Kaya pumasok na siya ng kusina at kumain, naabutan pa niya ang kanilang driver na kumakain din. Senyorita, bakit ka namumutla? Tanong pa nito. Nalipasan lang ako ng kain manong, tinapos ko pa kasi ang pinagagawa nila sakin, sagot niya habang kumukuha ng pagkain at tumabi dito. Senyorita, ikaw ang may karapatan sa bahay na ito. Dapat lumaban ka, sabi nito sa kanya na tiningnan siyang may pag-alala. Manong, kahit lumaban ako, wala din mangyayari, nakayuko niyang sagot dito, kasi tutulo na naman ang mga luha niya. Pag may kailangan kayo, senyorita, huwag kayong maiyang magsabi sa akin, ani pa nito nang tumayo na. Opo manong, maraming salamat, tinanguan lamang siya nito, alam niyang pati ito naaawa na rin sa kalagayan niya. Pinilisan na niya ang pagkain, baka maaabutan naman siya ng mag-ina at masaktan. Samuel POV. Wow, dude, at last lumabas ka na rin sa lungga mo. Tudyo pa ni Jason sa kanya. Akala namin dude magsermitanyo ka na sa opisina mo. Ani Spencer, pwede ka nang magtayo ng gallery sa mga naipinta mo. Dagdag pa nito. Shut up dude, I'm here already, sabi niya sa mga ito, sabay kuha ng isang bote ng beer at tinungga ito. Na-miss ka namin dude, kung hindi ka pa namin puntahan sa opisina mo, hindi ka pa magpapakita sa amin, singit ni Nike sa kanila. Where's Arnold? Tanong niya nang hindi mapansin ito.
He's coming dude, nililigaw niya lang ang asungot daw na laging nakasunod dito, sabay halakhak ng mga ito sa sinabi ni Nike. Tanging siya lamang ang hindi, dahil wala siyang alam kaya nakakunot noo siya sa mga ito. Hey mga dude, boses na nagpalingon sa kanila, dumating na pala ito at sabay tapik isa-isa sa mga balikat nila. Kamusta dude, lumabas ka na rin sa pinagtaguan mo? Busy lang ako dude, sagot niya dito. Busy sa pag-iisip sa babae mo, kaya naparami ka nang naipinta. Ngisi pa nito sa kanya. Naging obsession mo yata ang babaeng yun dude, hanggang ngayon ba di ka pa rin nakapag-move on? Until now dude, kalimutan mo na ang babaeng yun. Halos mag-isang buwan na pero wala namang pumunta sa opisina mo, at nag-claim na nabuntis mo. Tama dude, baka nga hindi mo rin nabuntis yon, kaya hindi na nagpakita pa sa'yo. You should forget her dude. Ang daming babae dyan. Napapailing na lang siya sa mga sinasabi ng kaibigan niya. Mag-isang buwan na umaasa siya, na sana magpakita ulit sa kanya ang babaeng yun, pero hanggang ngayon wala. Pinagtanong na din ng kaibigan niya, kung kilala ba ito ng taong binayaran nila. Ngunit hindi rin kilala, dinala lang daw sa kanya iyon na lasing, at sinabing dalhin sa kondo niya. Dude, let's enjoy this night, some girls just like before forget her. You saw that woman, she is hot dude. Itinuro nito ang sekseng babae na kasuot ng napakaiksing damit, na ngayon papalapit na sa kanila. Hi Arnold, long time no see, bati nito sa kaibigan niya. How are you Karen? Ang last kong kita sa'yo ng ilibing ang stepdad mo. Yeah, I'm been busy with the company. Sa amin na kasi ng mami ko ipinamahala ang lahat ng pag-aari ni daddy, sabi pa nito na sa kanya nakatingin. What happened? All I know Mr. Harrison has a daughter, musisa pa ng kaibigan niya na ikinasimangot ng babae. Oh, well she's nothing to be found after ng libing, bigla na lang itong nawala, paliwanag pa nito na sa kanya pa rin ang tingin nito. Hindi mo man lang ba ako ipakilala sa mga kasama mo? Tawa pa nito. I forgot, well this is Spencer, CEO of Sandoval Holdings, Nike CEO of Montero Pharmaceuticals, Jason Montoya owner of Montoya Security, and last is Samuel CEO of Santillan Industries. And dude, this is Karen Valdez, the stepdaughter of Mr. Harrison. Papakilala nito na sabay-sabay silang kinamayan, ngunit nang lumapit ito sa kanya at hinalikan siya sa labi na ikinagulat niya. Well, I'm the new co of Enterprise now, pagmamalaki pang dugtong nito. She don't like the woman and he feels like she's one witch too. Umupo pa ito at tumabi sa kanya, hindi niya ito pinagtuunan ng pansin, ngunit ang mga kamay nito lumakbay nasa ilalim ng lamesa at pinaglakbay sa mga hita niya. He don't expected she's like a slut that she so wanna have fun tonight. Malandi na nitong sabi sa kanya, hindi man lang nahiya kung marinig ng mga kasamahan niya, na pang-ising-isi lang sa kanya. Pinagpatuloy din ito ang paghimas sa hita niya patungo sa kung saan man ito gustong hawakan. Well, even she's not my type, maybe pwede na rin, kaya tumayo na siya at sumunod din ito sa kanya kaagad. Pagkarating pa lang sa parking lot katapat ng kotse niya, ito na ang unang humulik sa kanya, kaya uminit na rin ang katawan niya, at bigla niya itong ipinasok sa likod ng kotse niya at sinunggaban agad ito. Kinubera na niya ito agad at walang paligoy-ligoy na ginawa na niya ang gusto dito. Nagulat pa ito, she's one of slot. He knows ito lang naman ang gusto sa kanya, ang matikman siya kaya ibibigay niya. Kaagad niyang itinaas ang pantalon niyang ibinaba kanina, ng pagkatapos niya nakita na rin niya ang babae na bihis na ito. Now get out of my car, I'm done with you, I know this is only what you want. Utos niya dito. I hate you Santillan, you're bad. Namumula na ito sa galit habang papalabas ng kotse niya, hindi siguro ito makapaniwala na magagawa niya dito, after what they did. Oh yes, that's why I'm done already with you, ayoko nang umuulit pa. Timbagang niyang ani dito. Malakas na pagsara ng pintuan niya ang ginawa nito. We're not yet done, I know, mauulit pa ito. Dream on woman, sabay pasok na niya sa kotse. Kaya pagkasara nito ng pintuan, agad niyang pinaharurot ang kotse niya, nakita pa niyang nagpapadyak pa ito kung saan niya iniwan. Napapailing na lang siya dito, habang nagmamaneho ni hindi na nga siya nakapag-column sa mga kaibigan. He knows his friends na intindihan na nila yon, kaya diretso na siya ng kondo niya, para makaligo at matulog. Kung makakatulog siya, mag-iisip na naman siya sa magandang wife niya. Yeah,
She called her his innocent wife.